Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong balita yung kahapon na tungkol sa pagkikita ni former President GMA tsaka ni Pangulong Duterte. So, marami kasi lumabas ng mga spekulasyon tungkol sa pagkikita ng dalawa. Ngayon, tingnan natin kung ano ba yung naging pananaw dito ni Banat Bay sa pagkikita ng dalawang dating presidente at ni Tito Sen. Natin ng konti itong sinabi ni Senator Bongo. Pinapabalik sa politika ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw napag-usapan ng dalawang dating Pangulo na magkita kamakailan sa isang pribadong dinner. Ayon kay Senator Bongo, pinapatakbo raw ni Arroyo si Duterte bilang isang senador. Naging matipid naman daw ang sagot diyan ni Duterte. Ang sagot naman ni dating Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya. Tulad ng dati, kukonsultahin niya po ang kanyang pamilya. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Ako po. Ako, take ko muna dyan sa pagbabalik ni Pangulong Duterte kung sakasakali. Kasi ang balita ko, pinatatakbo ito bilang senador. Kung ako tatanungin, pwede pa naman kasi, di ba, si Gloria Arroyo nga tumakbo ulit as congresswoman. So, may chance din na bumalik or makatakbo pa sa pagka-senador si Pangulong Duterte. Ang magiging tanong na lang dyan is kung yung galing ni Pangulong Duterte, kayang-kaya pa. Ang tanong na lang dyan is siyempre, yung health niya, although sabi natin, siyempre may edad na, medyo, siyempre, mahal natin na Pangulong Duterte, medyo, siyempre, naano rin natin yung kalusugan niya. Pero ako tatanungin, gusto ko. Kasi iba siya iba siyang humawak ng gobyerno, 'di ba? So, siyempre, gaya nga dati, sabi niya, kakonsultuhin niya muna yung kanyang pamilya. Siyempre, hindi naman pwedeng yung kagandahan kay Pangulong Duterte, kumukonsulta muna siya, hindi porke siya yung tatay, batas kagad siya na, sige, hindi ko na kailangang konsultahin, ito na yung desisyon ko. So, ito naman yung take ni Banat Bay dyan. Ayan ha. So, ayan nga po yung sinabi kahapon na kukonsultahin ni Pangulong Duterte ang kanyang pamilya kung ito ba itutuloy sa maging aktibo muli sa politika. Naku po. May balita ako eh. Anong balita mo, Banat Bay? Pakibigyan naman kami ng update. May nayayanig na daw eh. Meron, ito talaga, nabalitaan ko ito. Ayoko na lang i-share. Sino man itong nayayanig, Banat Bay? Mukhang interesting naman itong mga binabalita mo. Sino to? Pakiyan mo kasi itong mga nayayanig na to. Siyempre, mahirap naman. Ang balita ko, medyo nagagano na daw sila eh sa loob. Pero akin, I hope. Ako kasi ako yung tipo ng tao na medyo optimistic ako sa lahat ng bagay. Sana yung pagiging na ganun nila for better. Okay? Ibig sabihin, sana, I hope nagising sila at isipin nila ayusin na natin to. Baka mayari tayo dito ng tuluyan. Baka mapatalsik tayo dito ng tuluyan. Ay, papatalsik. Ibig sabihin, nasa pwesto yung nayayanig. Sino kaya itong sinasabi ni Banat Bay na nayayanig at baka mapatalsik? Ayusin na natin to. Ay, itong sigalot na ito. Tandaan ninyo, ako medyo optimistic pa rin ako na sana ganun talaga mangyari. Kasi ayoko naman na ang problema kasi sa Pilipinas talaga. Ito ano bang problema sa Pilipinas, Banat Bay? Marami kasing problema na ang Pilipinas. Sa sobrang dami, hindi na alam ng Pilipino kung ano yung problema talaga, pinaka-main problem. So, paki-enlighten kami. Hindi ka sa Pilipinas. Ayoko yung yung attitude na pag may gustong presidente, tutuloy-tuloy. Pag ayaw, patatalsikin. Pag gusto, tuloy. Tapos pag ayaw, patatalsikin. Which is totoo, di ba? Isa yan. Tulad yan, di ba? Lahat na lang ng presidente. Parang wala namang presidenteng hindi gustong paalisin sa pwesto. Lahat ng presidente umupo, whether administrasyon, oposisyon, o sinong man yung umupo, lahat, once na nakaupo na, gusto nila paalisin kagad. Di ba?
pwede naman i-criticize lang muna i-criticize kesa naman yung ano agad patalsikin, paalisin agad sa pwesto. Kasi talagang mas lalong gugulo ang gobyerno natin Parang ano ako dun hindi ba pwedeng mag-ayos na lang yung presidente? O mag-ayos na lang yung mga sekretary? Yung ayusin na lang nila? Anyway, kasi it's the same human beings Even if some human beings are more maloko o more gago, pero hindi kasi ako dun tumitingin yung ganun din naman Sabihin na natin ha, na mapatalsik itong si Marcos. Medyo may laman May laman yung sinabi ni Banat Bay kung patalsikin daw si Marcos. So, ibig sabihin nyo, tinutukoy niya nawiwindang. Pwede kaya? Kung tama yung nasa isip ko, ewan ko kung hindi nasa isip niya, base sa sinabi ni Banat Bay Papalit pa rin naman natin. Hindi ko sinasabing hindi okay si Vice President Sara Duterte Pero remember, ang ipapalit pa rin natin, kasama pa rin ni Marcos. Diba? Unit team yan So, are we sure that they're gonna be okay? Yun ang sa punto ko yung bang mga mariremain sa administrasyon, bago na o iba na? Hindi natin alam. Kasi parang, ito ibig sabihin ni Banat Bay parang, sige, mapatalsik man si Pangulong Bongbong, ang papalit si BP Sara, which is kasama nga rin sa unit team. Parang sigurado na ba na wala na bang maghihingi na paalisin din sa pwesto si BP Sara in case na siyang pumalit, 'di ba? Dahil nga unit team 'di ba? Kasi parang nagiging tradisyon na lang yan. Every time may ipapalit na bagong presidente, may bagong uupo diyan, gusto paalisin kagad. Na hindi mo maintindihan na bakit ganun yung sistema natin. 'Di ba? More or less, kaya nga sa akin, sana ayusin na lang. Kasi ayoko naman, honestly ito lang sa akin ayokong darating tayo sa point na patatalsikin si Marcos, tas darating na naman siya sabihin nila, inapi nyo kami, babalik na si Sandro Marcos. Siya naman Diba? Kasi yun yung ginamit nga ni Pangulong Marcos na, sabi ni Banat Bay yan kasi yung naging technique na ginamit ni Pangulong Marcos during nung bago mag-eleksyon, 'di ba? Na hindi siya kumikibo, lahat ng batikos sinalo niya, tapos pag ini-interview siya parang kawawang-kawawa. So yun yung parang naging edge niya sa lahat ng mga presidentiable noong time na yon. Ngayon, ito yung nakakatakot ni Banat Bay, kung sakali mapatalsik, makabalik, andyan pa si Sandro Marcos na posible na pumalit o tumakbo sa pagiging presidente rin. Magiging presidente. Pinatalsik nyo kami, tapos kayo, hindi nyo kami binigyan ng pagkakataon matapos ang administrasyon, hindi namin naayos. Hindi ho silibayan to. Hindi. Iba lang, parang ganito lang. Diba? Ganon. Totoo baka ganon na naman ang mangyayari dyan. Sasabihin na naman nila, hindi nyo kasi pinagabigyan ng pagkakataon Nandun yun lang kami, pinataltik nyo lang kami. Magne-Netflix yung isa, manunod ng Spider-Man. Tapos babalik na naman sa Pilipinas. Spider-Man naman, kasi yung tatay, Ant-Man. Ngayon yung anak naman, Spider-Man. Pilipinas, hero na naman siya. Siya naman ang tatakbong presidente. Alam mo yun? Sinong gusto mo Banat Bay? Si Tulfo? Ano man naman tanong mo? Bakit naman nasingit naman si Tulfo? Ang pinag-uusapan lang muna rito is yung pag-handle ng government. Hindi kagad yung future na magiging presidente. Kasi election pa yun kay Tulfo. Ang pinag-uusapan dito, what if lang, mapatalsik si Bongbong Marcos. Siyempre, may mga sunod-sunod yan Diba? Ang second in command yung vice president. Ba't nasingit si Rapi Tulfo? Sakit mo sa bangs. Kalamayan mo, loob mo, Banat Bay, intindihin mo na lang yung mga subscriber mo. Ba sinabi ko? Madam, ano? Hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Ano ba yan? Sa talampakan? Ano ba sinabi ko? Di ba sabi ko nga, ipagpatuloy
at tapusin at mag-improve na lang ang presidente. Ano ba? Hindi naman siya... Minsan talaga sakakasakit kayo ng bangs eh. Kaya naubos ang bangs ko eh. Parehas tayo. Tinanggal ko na yung bangs ko. Diba? Ang akin, ulitin ko ha. Sige, ulitin ulitin ko. mo, Ano ba Banat Bay? sinabi ko? I'm very optimistic na tao. Ayoko yung palit ng palit ng palit ng palit. For the sake of, ayaw namin to papalit. Ayaw namin to, papalit. Ayaw namin to parang yung demokrasya sa Pilipinas, naglalaro na lang tayo. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, kung may nakita tayong mali, baka naman pwedeng ayusin na lang. Ayusin na lang ng presidente, ayusin na lang mga nakaupong sekretary, di ba? Ayusin na lang nila. Yung nga, yun na yung pinakaan talaga dyan. Ayusin na lang nila yung trabaho. Tamaan ba ng paano ba sabihin to? Magising yung damdamin nila para sa bayan. Kaya nga sila nandiyan sa gobyerno para magtrabaho para sa bayan. Yun lang naman yung sinasabi ni Banat Bay. Ayusin na lang yung trabaho nila. Magbago na lang sila para pagtapos, malaman natin ngayon, itong 6 na taon na pinagbigyan natin ng mga Marcos na i-redeem ang kanilang mga pangalan. Nagawa ba nila? Hindi yung iiyak na naman sila, pinatantik nyo kasi kami! Pinatantik nyo kami! Babawi kami! Kasi yun yung pinakapunto ni Banat Bay. Baka kasi yun din yung gamitin na rason. Diba? Pag may tumakbo pa isang Marcos uli, which is si Sandro Marcos nga, or si... Ewan ko, basta kung may sakaling may tatakbo sa pang Marcos, yung... Hindi nyo kasi kami pinatapos yung term. Diba? So, yun yung magiging battle cry nila sa susunod na eleksyon. Which is yung mga Pilipino naman, nadadaan sa awa. Diba? Ibig sabihin ni Banat Bay. Kaya hayaan nyo matapos niya yung term niya. Saka natin siya i-judge kung tama ba o maganda yung ginawa niya sa pamumuno niya bilang presidente. Dala-dala na si Sandro ng susunod na presidente. Diba? Yun ang punto ko dito. Honestly ayokong magbago ng administrasyon, not for anything else. Okay? At saka ulit-ulitin ko sa mga antitigas ng ulo, tulponatics. So, hindi ako tulponatics. Alam ko naman mananalo na si Sara Duterte sa susunod. Tapos na usapan. Hindi na natin kailangan yun Correct. Malaki na yung advantage ni BP Sara kay Rapi Tulfo. So, tingin ko si Rapi Tulfo hindi tatakbong presidente yan. Ang pwedeng takbo niya ang vice. Diba? Pero yung presidente medyo malabo. Medyo may kalalagyan siya kay BP Sara. Alam mo, ngayon pa lang, tapos na eleksyon sa tingin ko. Ito pag ako tatanungin ninyo, ngayon pa lang alam ko mananalo na si Madam. Wala pa nga si Marcos, panalo na siya dapat kung hindi lang siya umatras Correct, di ba? Kung tutusin talaga si BP Sara ang presidente, kundi lang siya umatras para mag-BP. Di ba? Kaya nga sigurado na halos medyo malaki na yung chance. Ayoko na siguro magsabihin na sinasabi ba yung sigurado na. Sa akin lang, malaki na yung chance na si BP Sara na yung presidente. Kasi yun naman siguradong tatakbuhan niya vice na siya ngayon So it's not a question kung sino susunod. Hindi yun ang ko dito. Ang punto ko dito, ang punto ko, sana yung Pangulo at yung mga sekretary umayos na lang. Yun ang punto ko dito. Yun lang naman yung pinakapunto ni Banat Bay na tapusin na lang ni Pangulong Marcos yung kanyang termino bilang presidente. Ngayon, yung mga empleyado o yung mga nasa baba niya, mga sekretary, ayusin na lang yung trabaho. Diba? Yun na lang yung pinakasusi para umunlad ang bansa natin. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po.